Ang dami ko pa palang hindi alam at kakulangan sa pag-aalaga ng baboy. Kasi ang inaakala ko guys, hi guys! Siguradong namimiss niyo ang vlog ko at ang tagal nating hindi nagkita. So, for today's video, i-update ko kayo sa aking mga alagang baboy. Napakatagal kong hindi nag-video sa kanila at hindi nag-update. Nag-focus muna ako sa kanila at nagsasaliksik ako ng mga kaalaman tungkol sa pag-alaga ng mga baboy. Ito na yung update nila guys. Kung nakita niyo yung previous video ko, ito na yun silang apat. Ayan. Medyo madumi sila ngayon kasi nagsiksikan sila sa kulungan, so hindi ko na lilipat at ang hirap talaga maglinis na dikit-dikit sila. Ito naman ang nadagdag sa aking mga alaga guys, isang babae at isang lalaki. Since napakahirap na maghanap ng lalaki na magbulong sa aking mga alagang babae, so nag-decide ako na kumuha na ng isang lalaki dahil sa ngayon guys is napakahirap maghanap ng magbulog dito sa aming lugar dahil nauso pa rin ang sakit na ASF. Mga panahon na nawawala ako guys, talagang na-realize ko guys na kami ko pa palang kulang na kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Guys, so itong mga apat na alaga ko guys ay lahat sila ay nabulugan na. Excited ako guys na makikita ang kanilang mga anak. Pero nasasad lang ako guys kasi ang dami ko pa palang hindi alam at kakulangan sa pag-aalaga ng baboy. Kasi ang inaakala ko guys, kung malinis sila, mapakain sila, mabigyan sila ng vitamins ay okay na at okay na sila magbuntis. Pero hindi pala ganun. So, para sa ating mga baguhan na hog raiser, so dapat talaga magsasaliksik, makapag-aral at madagdagan ng ating mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Lalo na kung baguhan tayo at walang idea. Na-realize ko guys na hindi pala ganun kadali mag-alaga ng mga baboy. So, hindi lang pa pwedeng papakainin mo na, linisan mo na, okay na sila, hindi pala ganon. So, kailangan din pala nila ng mga proteksyon. Ang malaking pagkakamali ko guys is, etong dalawa kong alagang baboy, unang nabuntis, ay hindi ko sila nabigyan ng lahat ng vaccine. For example guys, tulad ng purga, which is dapat bago sila nagbuntis guys, kailangan binigyan ko na sila ng purga. Pero, since wala akong idea na bago pala sila magbuntis ay kailangan nilang magpurga. So, naiay na sila, wala pang purga. At pangalawa guys, napaka-importante pala sa lahat, ang hog cholera. Kailangan pala talagang turukan sila ng hog cholera. Dahil ang hog cholera guys ay contra-virus yan. So, ang maganda is ito natuturukan kong isa. Pero yung isa guys, hindi ko talaga naturukan kasi wala akong idea. Kung hindi sinabi ng aking technician, hindi ko alam na kailangan pala turukan sila ng hog cholera bago magbuntis. Pangatlo guys, ang vaccine na anti-parvo. Importante pala yun. So, kailangan din silang turukan ng parvo. Halimbawa, nakain sila ng isang mga ihi sa daga or may mga bakterya nga na nakakain sila at nagka-parvo sila. Yun pala ang cause guys na yung biik nila ay maging mommy. Kadalasan guys sa mga ganun guys, pagka may parvo na apektuhan ng parvo yung alaga natin, yung biik nila guys ay pwedeng mamatay sa loob ng tiyan nila or pwedeng makukunan sila. Or kung hindi naman guys, kung halimbawa naman ay napakalinis mo dito sa kulungan mo, alam mga bakterya na napasok sa iyong kulungan ng baboy, hindi pa rin maganda guys. Kailangan pa rin natin magkaroon ng contra-parvo guys kasi yan palang parvo guys, pwede natin makukuha din sa lalaki. So, since nag-iay, pwedeng ang lalaki, pwedeng merong parvo at yun ay hahawa sa babae. Ang epekto nun ay hindi maganda sa kanilang mga anak at pwedeng namatay ang kanilang anak or pwede silang nakukunan. Ang dami-dami kong natutunan nung mga panahong nawala ako dahil nagsasaliksik talaga ako guys at bahala ko ng mag-aral pa talaga tungkol sa kaalaman ng babuyan at pag-aalaga ng hayop dahil
gusto kong maprotektahan ang aking mga alaga, mapanatiling healthy. At lalo na kung gusto natin na magkaroon sila ng maraming anak at gusto nating maging malusog sila, kailangan natin ng dobling ingat at siguraduhin natin na malusog ang ating mga alaga. At siguradong hindi sila madatapuan ng sakit at bibigyan tayo ng maraming anak. So umaasa ako na sana magkaroon sila ng healthy na anak kahit kulang sila sa vaccine. At next time sisiguraduhin ko na talaga na hindi ako magkakamali at pabibigyan ko sila ng tamang vaccine para siguradong healthy ang aking mga alaga. Para dun sa mga small hog raiser na wala din kaalaman tungkol sa pag-aalaga tulad ko, so pwede kayong magsaliksik guys, pwede kayong manood ng mga video or di kaya mag-aaral kayo. So, huwag pala tayong basta-basta. Kasi, kailangan maging maging handa tayo. At alamin nyo muna lahat kung gusto nyo na maging maayos ang inyong mga alaga. So, this is for today's video, guys. And thank you so much for watching. At para dun sa mga nag-comment sa akin na hindi ako nakapag-reply, abangan nyo sa aking next vlog ang aking mga reply sa inyong lahat. Thank you so much for watching, guys. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Sana hindi kayo magsasawang suportahan ako. At abangan nyo, guys, ang aking mga next vlog para ma-update ko kayo sa aking mga bagong alaga at lalo na sa aking mga buntis na alaga. So, thank you so much. Bye!